Okay, so itong Tecnopova 6 Pro 5G ay merong presyong 11,999 pesos. Pero may promo ata yung Tecno dito hanggang March 15. So ilalagay ko yung link niyan sa description box sa baba para ma-check nyo kung available pa rin yung promo na yun. So sa ngayon, bago nyo i-add to cart, i-unbox na muna natin to at tingnan natin kung sulit ba siya para sa presyong yan. Okay, so una sa lahat makita nyo guys yung design ng box, updated na rin. Meron tayong mga circuit board design na ang dating talagang pang gaming yung phone na to. At obviously, Comet Green yung nandito sa atin na colorway dahil makikita ninyo yung accent ng box, color green. Tapos, 12 to 56 gigabytes na yung ating variant dito. Okay, so pag open natin ng box, ang makikita natin ay syempre yung mismong phone na at yung kanyang balot ay meron top specs. Kasama dyan yung 6,000 mAh na high density battery. Mamaya discuss pa natin yung may offer ng Tecno pagdating sa battery ng phone na to. Yung kanyang charging speed 70 watts. Meron tayong up to 24 gigabytes of RAM. Tapos 256 gigabytes na internal storage, MediaTek 6080 5G at marami pang iba. So again, mamaya didiscuss natin yan. So tanggalin muna natin tong phone. Tingnan natin yung kanyang design. Okay, so ito na guys yung ating Comet Green na Tecnopova 6 Pro 5G. Ang ganda guys sa personal. Grabe. Pero syempre, glossy siya. Makikita nyo naman. Ayan, may pagka-holographic ng kaunti yung design niya. No, pero for the most part, napaka fingerprint tsaka smudge magnet ng kanyang texture. Pero, pag tinignan niyo yung mismong design, talagang pang gaming siya. Ayan, no? Ang ganda nung camera module niya. Yung shape ng kanyang camera module. Meron tayong yellow accent dito sa ibandang ibaba. Tapos nakalagay dito yung high density battery na 6,000 mAh. Tapos sa mga gilid nito, napaka-glossy din. Mamaya balikan natin yung design. Tingnan muna natin yung ibang laman ng box. So nandito yung ating documentations. Kasama na yung kanyang warranty information tsaka yung kanyang manual. Tapos yung ating case na meron ding green accent. Check natin. Okay. So, mape-preserve dito guys sa case yung ganda nung back design nitong Tecnopova 6 Pro. At first time ako makakita ng ganitong case sa isang Tecno phone. Ganda oh. Hard case siya. Medyo hybrid siya guys kasi dito sa gilid malambot. Pero dito ay medyo hard na siya. Tapos transparent. Tapos covered lahat. Tapos may added protection tayo sa camera module. So, ang galing ng ginawa ng Tecno dito. So, lagay natin para makita nyo yung magiging itsura kapag may case. Ayan, ito siya guys. Ganda, di ba? So, makikita pa rin talaga natin yung design sa likod. Ayos. Pero sa ngayon, tanggalin muna natin. Next naman guys, ay itong ating 70 watts na charger. USB-A pa rin yung kanyang port. Meron tayong SIM ejector pin. Meron tayong USB-C to USB-A cable. At last, yung ating wired earphones. Ayan. 3.5 guys, yung kanyang jack. So, ibig sabihin may headphone jack itong ating Tecnopova 6 Pro 5G. Okay, so na-setup ko na guys itong ating Tecnopova 6 Pro 5G. So, balikan natin yung design. Okay, so kagaya nung na-mention ko dun sa unboxing kanina, yung kanyang likod, super smudge tsaka fingerprint magnet. So, expect nyo na kung hindi nyo ito lalagyan ng case, talagang mahahalata yung dumi. Tapos, yung kapal ng kanyang camera module ay sakto lang naman. And kapag nilagay nga natin yung case na kasama dito sa Tecnopova 6 Pro 5G, talagang protected naman yung sides pero exposed pa rin yan itong part na to sa alikabok. Tapos dito sa taas makikita natin yung IR blaster, secondary microphone at secondary speaker. Dito naman sa may right side yung ating volume up and down button at yung power lock button. Dito naman sa may left side ang makikita lang natin ay yung SIM tray. Okay, so ito guys yung ating SIM tray. So pwede tayong maglagay ng micro SD card. Kapag flinip natin, pwede pa tayong magsalpak ng dalawang SIM card. So hindi to hybrid. Talagang may dedicated na slot para sa micro SD. Tapos dito naman sa may ilalim, makikita natin yung ating main mic, ating headphone jack, USB-C port, at yung ating main speaker. Tapos dito naman sa harap, meron tayong punch hole selfie camera, meron tayong pre-installed na screen protector, at mapapansin nyo guys na yung bezels natin, proportion. So pantay yung kanyang chin, yung forehead, yung dalawang side, talagang proportion na proportion. So ma-expect natin na talagang napaka-premium na itsura ng phone na to, dito pa lang sa display. Pero if ever guys na hindi nyo tape yung Comet Green, meron naman tayong Meteorite Gray. Yun nga lang, as of making this video, hindi ko pa nakitang available yung colorway na yun. So mas maganda, i-check nyo yung link dyan sa description box sa baba. Baka sakali, available na. Tapos, itong Tecnopova 6 Pro 5G guys ay merong IP53 Dust and Splash
resistant. So again, kung matalsikan to ng tubig habang naglalaba, habang naghuhugas ng plato, o biglang umulan sa labas habang ginagamit natin, wala tayong magiging problema. Or kung madala natin to sa maaligabok na environment, hindi to agad-agad papasukin. Tapos, pag tinignan nyo dito sa likod, meron tayong tinatawag na Dynamic Light Mini LED Effect. So, makikita ninyo na kapag meron tayong notification, ganyan, iilaw tong likuran na. Pero, sa ngayon, hindi natin mapalitan yung kulay ng kanyang dynamic light. So, hindi siya RGB. Puti lang yan talaga. Pero malaking tulong na yan para ma-notify din tayo kahit papano. Dito sa settings, makikita ninyo na pwede natin gamitin yung dynamic light during calls, notifications, music, tsaka intelligent connection. So, pwede natin ma-customize halos lahat ng movements niya. Halimbawa dito sa party mode, ayan, pwede nating piliin kung anong klaseng patterns ng movement yung gusto natin para sa dynamic light. Ayan. Sana sa susunod, RGB na to. Mas maganda kung makapamili tayo ng kulay or iba-iba yung kulay na makikita natin sa dynamic light. Tapos guys, meron pa rin tayong dynamic port or yung parang dynamic island sa mga iPhones. Ayan, no? So makikita natin yan kapag merong call, nag-face unlock tayo, or kapag magcha-charge na tayo. At kagaya na napansin nyo kanina, meron na tayong IR blaster dito sa taas ng Tecnopova 6 Pro 5G. So parang, correct me if I'm wrong, parang first time ko to makita sa isang Tecnopova na phone. Kaya makikita ninyo, dito sa kanyang notification panel or control center, meron na tayong dedicated na IR remote control na button. Ayan, para makontrol natin yung mga appliances natin sa bahay, kagaya ng TV at aircon. Ngayon, para po doon sa mga curious sa haptics ng phone na to, I recommend gamitin nyo. Hindi na masama yung quality or yung feels. Okay na okay naman. Hindi siya mukhang entry-level phone. So, okay naman yung haptics niya. Tapos, yung ating biometrics dito guys ay in-display fingerprint scanner. So, check natin. Yan. So far, okay naman eh. Nung ginagamit ko tong phone na to, hindi naman ako na-disappoint sa pag-unlock niya. Most of the time, talagang nababasa naman niya. Depende pa rin syempre yan sa kung paano natin ni-register yung ating fingerprint. Pero sa part ko, okay naman siya. Yan. Yung animation niya, medyo mas maarte compared sa iba. Pero pwede naman natin yung i-disable kung gugustuhin natin. At yung ating stereo speakers dito ay naka Dolby Atmos na, kaya ang ganda ng tunog guys, maganda yung separation ng left tsaka right. So mas immersive kapag manonood tayo dito ng movies or TV series, ganyan, or kapag maglalaro tayo. Pero yung common problem sa mga stereo speakers sa ngayon ay meron dito sa Tecnopova 6 Pro 5G at yan ay yung placement ng kanyang secondary speaker. Kapag tinignan ninyo, nandito sa kabilang side, medyo ibaba ng left side kapag naka-landscape mode tayo. Samantalang yung kanyang main speaker naman ay nandito naman sa may bandang itaas sa right side kapag naka-landscape mode tayo. So kapag nag-landscape mode tayong ganyan, itong main hindi matatakpan pero yung secondary natakpan na. Kaya medyo maapektuhan yung ating sound quality kapag mag-games tayo dito at naka-landscape mode. Pero overall guys, maliban sa pagiging sobrang fingerprint magnet ng likod nitong Tecnopova 6 Pro 5G, nagandahan talaga ako sa design niya. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang display, meron tayo ditong 6.78 inches AMOLED Full HD Plus yung kanyang resolution, 120Hz yung max refresh rate natin dito, 10-bit yung kanyang kulay na kayang i-produce, at yung kanyang color coverage ay DCI-P3 at aabot ng 1,300 nits yung kanyang peak brightness. Ngayon, kung pag-uusapan natin guys yung quality ng display nitong Tecnopova 6 Pro 5G, ay talagang totoo naman. Para sa akin totoo yung sinabi ng Tecno na napaka-vivid ng color reproduction nito. Talagang vibrant guys ng kulay ng kanyang display. Ayan, pop na pop yung kulay. Pero maganda dyan, pwede pa natin itong ma-customize kung sakaling bitin pa rin tayo sa kanyang default na color reproduction. So dito guys sa display settings, hanapin lang natin color style. Meron tayong dalawang preset na pwedeng piliin. So by default, naka-original color tayo para mas natural yung kulay na nakikita natin. Pero ayun nga, kung gusto pa nating mas maging vibrant yung kulay, bright colored yung pipiliin natin. At dito sa ibang baba, mako-customize pa natin or ma-adjust yung kanyang color temperature. Tapos makikita nyo guys sa kanyang screen refresh rate setting, meron tayong 4 na option at nakakatuwa talaga na meron silang ilagay dito na option para sa 90Hz lang na refresh rate. Kasi marami sa atin
yung medyo nasosobrahan sa 120 Hz na refresh rate. So gusto natin medyo makatipid ng battery pero at the same time mas smooth sa 60 Hz. So saktong-sakto lang sa karamihan yung 90 Hz. So meron tayo niyan dito. Pero sa ngayon, lagay muna natin siya sa auto switch para makita natin yung behavior ng refresh rate. So makikita nyo ngayon guys na kapag tinatouch natin yung display, pupunta siya sa 120 Hz. Yun yung default talaga. Pero kapag binitawan na natin, after ilang seconds, bababa naman siya to 60 Hz, which is good. Okay na yun. Makakatipid tayo sa battery. Pero dahil AMOLED guys, itong Tecnopova 6 Pro 5G, syempre pa, meron tayong always on display. So try natin yan kung ano yung magiging refresh rate natin kapag naka-AOD tayo. Okay, so makita nyo guys na meron na tayong naka-on na AOD. Napakasimple lang, walang animation. Makikita ninyo, static lang siya. Pero 120 Hz pa rin guys yung refresh rate na nakukuha natin. So malakas-lakas talaga sa battery yan. So sa ngayon, hindi ko may recommend na gumamit kayo ng AOD dito sa phone na to. At sana dumating yung time na magkaroon ng software update ang Tecno dito sa 6 Pro 5G or sa Pova 6 Pro 5G para ma-fix nila yung refresh rate kapag naka-on yung always on display. Dapat 30 Hz lang sana yan. Ngayon, para dun sa mga nagpaplanong gamitin ng phone na to sa kanilang media consumption, good news sa inyo kasi yung kanyang security level or yung widevine security level niya ay level 1. So makakapag-play tayo ng mga HD content. Makikita nyo rin dito mismo sa Netflix application na yung kanyang max playback resolution Full HD 1080p. So talagang mai-utilize natin yung ganda ng display nitong Pova 6 Pro 5G. Ngayon, kung sakaling gagamitin naman natin outdoor itong Tecnopova 6 Pro 5G, maaasahan ninyo na talagang makikita pa rin natin yung display kahit tirik na tirik yung araw kasi nga sapat na sapat yung peak brightness na meron to. Okay, so dito tayo guys sa performance. So meron na tayong iOS 14 out of the box, Android 14 na yan, tapos Dimensity 6085G yung ating chipset, 256GB yung ating internal storage at 12GB yung ating physical RAM. Yes guys, physical RAM yung 12GB pero meron tayong MEMFusion or virtual RAM na pwedeng i-add dun sa 12GB. Ewan ko lang ba di pa magkakasya yun sa inyo pero pwede natin yung i-on at magdagdag pa ng additional 12GB. Pero tingnan muna natin yung effect ng MEMFusion dito sa Tecnopova 6 Pro 5G kapag naka-on at naka-off yung virtual RAM. Okay, so makita nyo guys na yung ating Antutu score kapag naka-on, yung ating MEMFusion ay 440,326. Well, not bad na rin. Although medyo nag-expect ako ng mas mataas pang score dyan, mga 500,000 sana. Pero tingnan muna natin yung effect sa performance kapag naka-off yung kanyang MEMFusion. Okay, so makikita ninyo na tumaas tayo ng kaunti, naging 441,832. So kung ako sa inyo, huwag nyo nang gamitin yung MEMFusion kung talagang sapat na yung 12GB. And actually, yung 12GB na yun, ang laki na talaga nun guys. 12GB na yun. So, most of the time, hindi na talaga natin kakailanganin ng MEMFusion. Ayun, pagdating guys sa kanyang temperature or sa thermals, after ng wildlife stress test natin, makikita ninyo, 2 degrees lang guys. 2 degrees. Yun ang dagdag sa temperature. At pagdating naman sa battery consumption, 3% lang yung nabawas. So, ang ganda ng thermals ng phone na to. Ang ganda rin ng consumption niya sa battery. So, maganda yung cooling system na nilagay dito ng Tecno. And actually, sa real life usage, nung sinesetup ko tong phone na to, so magmula sa pag-unbox, siguro mga 47-48%. Tapos talagang tinapos ko pag-install. Kumuha ko ng benchmark. Ang natira pa sa akin ay nasa 38% pa. So, ganun kaganda yung battery life ng phone na to. Okay, so dito sa graphics quality ng NBA Infinite, makikita ninyo na karamihan ng mga options ay hanggang super lang. Ayan, no? Di tayo makapag-ultra. Okay, pero pwede na rin. Above average or above normal naman yung graphic settings na kayang i-handle nitong Tecnopova 6 Pro 5G dito sa NBA Infinite. Wala rin tayo ditong anti-aliasing. Ayan, hindi niya kaya. Anyway, check natin yung performance. Okay, so dito sa mismong gameplay guys, ayan, dito sa NBA Infinite, makikita natin dito sa kanyang game space na nakaka 60 FPS siguro tayo max. So hindi natin magagamit dito yung 120 Hz na refresh rate or 120 FPS na gameplay. Ayan, hanggang lang siya, 60 FPS max. Pero pagdating sa
feels, okay naman. Wala akong masabi, walang problema. Na-handle naman niya na maayos yung graphics na sagad na kaya niya. Ayan, okay naman yung gameplay natin. Pero test natin siya sa ibang game. Okay, so dito sa SpongeBob Cosmic Shake, sa graphic settings niya guys, tinest ko na siya sa epic. Ayan, epic resolution. Pero hindi talaga niya kaya. Hanggang medium resolution lang yung kaya niya. Pero kapag nasa medium settings tayo, makikita nyo na pwede naman siyang i-ultra. Ayan, ultra yung lahat ng details. Although, sa mismong gameplay, hindi na talaga natin masyadong ma-appreciate yung ultra graphics kasi nga medium lang yung resolution na kaya ng phone na to. Kapag sinagad natin to epic, yung kanyang resolution, sobrang laggy na. Pero sa ngayon, sa game space, nakaka 23, 20 FPS lang tayo na gameplay. Pero ang importante, nalalaro natin. Hindi nga lang ganun ka smooth kagaya ng ibang mga games. So, hindi natin ma-utilize dito yung kanyang 120Hz na refresh rate. Ngayon, dito naman guys sa Asphalt 9, halos na-generate niya lahat ng graphics. In fairness naman dito sa phone na to, makikita ninyo na hindi kanto-kanto syempre yung graphics natin. Hindi siya hirap. Walang struggle tayo mafe-feel. At ayun, yung parang motion blur na lang yung kulang para makumpleto natin yung graphics dito. So, okay naman. So, capable tong phone na to kahit dun sa medyo mabigat na game. So, wag lang natin talagang i-expect na palagi niyang makakayanan yung pinakasagad na graphics settings or quality. Pero yung mga medium settings na graphics, kayang-kaya nitong phone na to. And again, pag tinignan natin dito, talagang 60 FPS lang yung gameplay ng Asphalt 9. So talagang normal yan. So kahit gaming focused yung phone na to, kailangan pa rin natin iset yung expectation natin na hindi to flagship level or flagship quality na performance pagdating sa gaming. Talagang ano lang siya, pang mga games na casual. Tapos kung maglalaro tayo ng mabigat na games dito, kakayanin naman niya. Pero pagdating sa graphics nga, hindi talaga natin may sasagat. Dito naman sa kanyang camera, meron tayong 108 megapixels na main camera, 2 megapixels na depth sensor, at 0.08 megapixels na auxiliary camera. Tapos yung kanyang selfie camera naman, 32 megapixels. Okay, so pag-usapan natin guys yung mga sample video, sample photos dito sa camera ng Tecnopova 6 Pro 5G. So yung nakikita nyo ngayon ay video kuha dito sa kanyang selfie camera na 32 megapixels. So ang pinakasagad na resolution natin sa kanyang selfie camera ay 2K 30 frames per second. Ang problema, walang stabilization kapag naka 2K tayo pero malinaw. Makikita nyo sharp tayo. Okay naman yung kulay. Hindi naman tayo maputla, hindi naman tayo mukhang manikin. So, mas realistic yung itsura natin dito. Kung gusto natin ng stabilization, pwede nating enable yan, yung EIS niya, pero magda-downscale siya to 1080p na selfie video recording. So, okay yun kung wala tayong gimbal. Tapos, magre-record tayo ng ating selfie video habang naglalakad, habang nasa sasakyan. So, okay yun, malaking tulong. Pero kung gusto natin yung pinakasagad na quality ng kanyang selfie camera, ito yun. Dapat may gimbal lang tayo kasi maalog talaga. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin ng mga photos kuha sa kanyang rear camera, yung papakita ko sa inyo ngayon, lahat naka 108 megapixels na mode. So, para sa akin okay lang. I mean, sakto lang, hindi ako na-disappoint, pero hindi rin naman ako na-impress. Sakto lang para sa presyo niya. Okay din naman yung kulay ng kanyang rear camera, rear photos. Meron din tayong 3x zoom. So, makikita nyo ngayon yung 1x. Tapos, ito yung 3x. Okay naman yung kulay, di ba? Ito ulit yung 1x. Ito naman yung 3x. So, kapag magti-3x tayo guys, tandaan nyo lang, dahil wala tayong OIS, medyo mahirapan tayong mag-focus. So, siguro, may mga times na medyo magiging blurry yung kuha natin kapag naka 3x kasi nga, maalog siya. Pagdating sa video sample, 2K 30 frames per second din yung pinakasagad. Okay lang din naman yung quality. Meron tayong depth, may bokeh. Natural yan, hindi yan software-based. So okay naman yung quality. Pero kailangan may gimbal ka. Kasi kapag ginamit mo na din yung kanyang 2K video recording sa rear camera, maalog talaga. Makikita yung ngayon, nakaalog talaga.
malaking difference kapag in-enable din natin yung EIS dun sa rear camera, talagang mas stable na. Pero compromise yung quality kasi 1080p na lang. So, ayun. Overall guys, pagdating sa camera nitong Tecnopova 6 Pro 5G, sakto lang. Again, hindi ako na-impress. Pero hindi rin naman ako disappoint. Kaya ano sinabi ko kanina. So, okay lang siya. Ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Okay, so pagdating sa battery, meron tayong 6,000 mAh na battery capacity. Tapos 70 watts yung kanyang fast charging or ultra charge. Ngayon, before natin pag-usapan kung gaano ko kabilis na charge itong phone na to, according to Tecno, yung kanyang battery tatagal ng 11 hours of straight gaming at 15 hours ng pag-Facebook. Ganon katindi yung battery. So, although, hindi natin alam kung anong game yung sinasabi ng Tecno doon. Pero, considering na 6,000 mAh yung capacity natin, talagang aabot sa ganong katagal yung phone na to. Tapos, meron pa itong tinatawag na 1% super endurance na power. Ang ibig sabihin nun, kapag 1% na lang yung ating battery life, pwede nating i-on yung super endurance at makapagbibigay pa sa atin yun ng 20 minutes na call time. So, imagine ninyo, halimbawa, nag-brown out. Kaya, nag-travel tayo, nakalimutan natin i-charge yung phone natin. 1% na lang natitira. Makakatawag pa tayo sa mahal natin sa buhay. Ganun ka-importante yung 1% dito. So, pumunta lang tayo guys dito sa battery and power saving. Tapos, hanapin natin yung ultra power saving. At tapos may button dito sa baba na Enable Ultra Power Saver. Kapag in-enable natin yan, yan yung sinasabi natin kanina na talagang ang dami pa nating magagawa dun sa 1% na battery life. Tapos ang maganda pa rito guys, meron tayong control sa charging speed. Actually ako, first time ko lang itong makita. Halimbawa, pwede natin iset to hypercharge yung ating charging speed. So yan yung max na speed, 70 watts. Pwede namang smart charge para itong Tecnopova 6 Pro 5G na yung magde-decide kung gaano kabilis yung charging speed na kakailanganin natin. Low temp charge naman, ito yung pinakamabagal na charging speed, pero ito rin yung makapag-extend ng buhay ng kanyang battery. So kung hindi naman tayo palagi nagmamadali guys, I suggest dito na kayo sa low temp charge, mapapatagal niyo pa yung buhay ng phone nyo. Ngayon, pagdating sa charging speed, from 31 to 100%, 40 minutes ko lang na-charge itong Pova 6 Pro 5G. Yan ay kapag nakaset yung ating charging speed sa high. And by the way, meron tayo ditong bypass charging. So, kung maglalaro tayo dito, tapos gusto nating naka-charge habang naglalaro para hindi agad malobat, pwede. May ingatan pa rin natin yung battery. Okay, so anong verdict natin dito sa Tecnopova 6 Pro 5G? Comment kayo dyan sa baba kung sa tingin nyo ba sulit itong phone na to para sa 11,999 pesos na presyo. Ngayon, kung ako naman guys yung tatanungin nyo, kung ang hanap mo sa isang phone ay for gaming talaga, pero pwede ka pa rin mag-enjoy sa media consumption, sa tingin ko, okay itong phone na to sa'yo. Kasi isipin mo, makakapag-play ka ng Full HD sa Netflix kasi level 1 yung kanyang wideband security, tapos AMOLED, 10-bit yung kanyang display, 120Hz pa yung refresh rate. So talagang media consumption-wise, okay na okay itong phone na to. Ngayon, pagdating sa gaming, merong mga inad na features yung Tecno para mas maingatan natin tong phone na to habang nag-games. Kasi alam naman natin, kapag nag-games tayo dito, although hindi kaya ng phone na to ma-generate lahat ng mabibigat na graphics sa mga games, pero dahil mahilig ka mag-games, ilang oras yung gagamitin ng phone na to, maiingatan natin yung kanyang battery health. Meron tayong bypass charging. Meron tayong option kung gaano kabilis natin gusto yung charging nito. So, ang galing ng ginawa dito ng Tecno. Tapos 6,000 mAh pa yung battery capacity. So again, kung gusto mo mag-games, tapos gusto mo pang makapag-media consumption, may enjoy mo yung AMOLED display, tapos 12,000 pesos lang or 11,999 pesos lang, ito yung para sa'yo. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Pero if ever na meron ka pang tanong tungkol dito sa Tecnopova 6 Pro 5G, lagay mo lang dyan sa baba. Maraming salamat para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.